Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, yan. Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, ito'y isang paalala ang hatid sa atin ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7:24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo ng katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang atin pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasangga, ay sa pahayag. Pahayag pa rin tayo. Kapitulo 3, talatang 8. Ayan. Ito ang sinasabi. Pahayag 3, talatang 8. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di lalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo kinailah ang aking pangalan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak, lumalapit, nagpapakumbaba upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa
sa mga nakalipas na mga araw. Patawarin ninyo po kami, O Diyos, sa mga kasalanang aming nagawa. Ito man ay sadya o hindi sadya, sa pamagitan ng aming isip, sa aming pananalita o sa aming gawa. Panginoon, patawarin niyo po kami. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Kaya, O Lord, lumalapit kami, humingi ng kapatawaran sa iyong habag, Panginoon, ay pagkatiwala mo sa amin, Panginoon. At sa umaga rin ito, patuloy kong pinasasalamatan ang iyong presensya habang kami, Panginoon, ay natutulog. Iniingatan mo kami sa aming pagtulog. Binigyan mo kami ng magandang kapahingahan. Iniingatan mo habang kami ay natutulog. Wala kaming malay sa lahat ng pangyayari sa aming kapaligiran dahil ang aming mga katawan ay nakapahinga, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Maraming salamat din, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin. Ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Kaya ang pagising namin sa umaga, Panginoon, ay ito'y unang biyaya sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Ang biyaya na pagbibigay mo ng kalakasan sa aming mga katawan. Pagising sa amin, Panginoon. Kaya purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka dahil sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. At sa umaga rin ito, O Diyos, patuloy naming idinudulog sa inyo ang aming mga kasangga na nasa banig ng karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na humipo sa kanilang katawan upang manumbalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Salamat, O Diyos, sa mga kasangga namin na nagsigaling na sa kanilang mga karamdaman. At patuloy pa rin namin tinataas sa inyo ang mga kasangga namin na nakikipaglaban sa mga kasakit, sa mga karamdaman, O Diyos, lalong-lalo na sa karamdaman ng kanser. Panginoon, hipuin mo po ang bawat sulok ng kanilang katawan, lalong-lalo na kung ano yung naroon na karamdaman, Panginoon, sa kanilang katawan. Hipuin mo upang ito'y magkaroon ng kagalingan. Gayon po ang karamdaman na diabetes. Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos upang ang mga blood sugar, Panginoon, ay bumababa. O hindi naman tuluyang bumaba. Kumaga magiging normal, Panginoon, ang bawat isa. Gayon din po, Panginoon, sa karamdamang sakit na ubo at sipon, Panginoon, patuloy mo pong hawakan ang mga katawan upang ito'y magkaroon ng kagalingan, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat sa iyong kalooban, Panginoon, na pinapagaling mo ang iyong mga anak na ito. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay namin dahil ikaw, Diyos, ang siyang may likha sa amin, Panginoon. Amin din ninalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasangga na magsisipasok ngayong umaga. Maring sila ay nagbabiyahe patungo sa kanyang trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na kung sila ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan dahil madulas ang kalsada, maulan, Panginoon. Kaya, Lord, ingatan mo po ang mga anak mong ito. Diksyonan mo sila sa lahat ng mga pangyayari sa kalsada, Panginoon, na hindi namin inaasahan. Sa iyo namin ito rin idinudulog dahil ikaw ang Diyos na mapagkalinga sa amin. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kasangga na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan doon at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gamitin mo sila, O Diyos, bilang instrumento ng iyong mga salita upang ikaw, O Diyos, ang kanilang papurihan, sambahin at makita nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya, O Lord, salamat. At dalangin ko rin, O Diyos, ang aming bansa. Patuloy mo po itong pagpalain. Patuloy mo itong bigyan ng kapanatagan, kasaganaan,
at kapayapaan, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang may likha dito. Kaya sa iyo rin namin ito ipinagkatiwala. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pahayag 3:8 ay maigsi laang. Kung may talatang nagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob, at katiyakan sa gitna ng kahinaan, ito iyon, no? Ito iyon. Sa isang iglesia na isang ganap na makapangyarihan, hindi tanyag at hindi malaki, ibinigay ng Panginoon ang isa sa kanyang pinakamahalagang pangako. Alam ko ang iyong mga gawa. Ang Diyos ay nakakakita. Ito ang una at pinakamalaking kaaliwan ng isang tapat na mananampalataya. Ang Diyos ay nakakaalam. Alam niya ang lahat. Alam niya ang iyong pag-iisip, kasangga. Kahit walang nakapanapansin. Alam niya ang iyong mga panalangin. Kahit walang nakakapuri. Alam niya ang iyong sakripisyo. Kahit hindi nababanggit. Alam niya ang iyong pagsunod. Kahit may kapalit na pagdurusa. Alam niya ang iyong katapatan kahit mahirap. Alam niya ang iyong paghawak sa pananampalataya kahit may pag-aalinlangan. Sa mundong madaling malimutan ang mabubuting gawa, pero kay Kristo, mga kasangga, walang kabutihan, no? Walang kabutihan ang nasasayang. Hindi mo kailangang ipagmalaki, no? Hindi mo kailangang ipaalam, hindi mo kailangang ipagtanggol. Diyos mismo, ang Panginoon mismo, ang nakakakita at kumikilala. Naglagay ako sa iyong harapan ng isang pintuang bukas. Ang Diyos ang nagbibigay ng oportunidad. Hindi ito pintuang gawa ng tao, mga kasangga. Kung hindi ito pintuang gawa ng tao, hindi ito pintuang binuksan ng kapalaran. Hindi ito pintuang bunga ng impluensya, kundi pintuang binuksan ng Panginoong may hawak ng susi ni David. Sa buhay, may mga pintong sinasara ng tao. Diba? Sa buhay, may mga pintong pinipigilan ng sitwasyon. Excuse me. Sa buhay, may mga pintong tinatanggihan ng iba. Pero, mga kasangga, kapag ang Diyos ang nagbukas, walang sinumang makakapagsara. Ang pintuang binubuksan ng Diyos ay maaaring pintuan ng ministeryo. Tandaan natin yan, mga kasangga, ha? Ang pintuang binuksan ng Diyos ay maaaring pintuan ng ministeryo. O maaari ikaw ay magpastor. O, ang pintuang binuksan ng Diyos ay maaaring pintuan ng paglagong espiritual. O ang pintuang binuksan ng Diyos ay maaaring pintuang pagpapala. O ang pintuang binuksan ng Diyos ay maaaring pintuan ng bagong direksyon. O ang pintuang binuksan ng Diyos ay maaaring pintuan ng kapatawaran at panibagong yugto ng iyong buhay. Ang pintuang binuksan ng Diyos, mga kasangga,
ay maaring pintuan ng pagpalawak ng impluensya. Ang pintuang binubuksan ng Diyos ay maaring pintuan ng pagsubok na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang pintuang binubuksan ng Diyos ay maaaring pintuan ng kaligtasan para sa iba sa pamagitan mo, mga kasangga. Kapag ang Diyos ang nagbukas, mga kasangga, hindi mo na kailangang pilitin. Hindi mo na kailangang pilitin. Hindi mo kailangang makipagsiksikan. Hindi mo kailangang makipag-agawan. Lumakad ka lang sa pintuang binuksan ng Panginoong Hesukristo. Na hindi makapagsara sino man, no? Hindi kayang pigilan ng tao ang plano ng Diyos. Ang mundo ay puno ng taong naninira. Puno ng taong humahadlang. Puno ng taong nagtatangkang pigilan ka. Ang mundong ito ay puno ng taong naiinggit sa iyo. Ang mundong ito ay puno ng taong minamaliit at kaya mong, Ang mundong ito ay puno ng taong nagsasabi na wala kang mararating, mga kasangga. Pero walang tao, walang grupo, walang kaaway, walang sistema ang kanyang isara ang pintuang binuksan ng Diyos. Hindi kailangan ng pahintulot ng sinumang tao para ikaw ay pagpalain. Hindi kailangan. Hindi kailangan ng sang-ayon ng tao para ikaw ay gamitin ng Diyos. Hindi kayang pigilan ng negatibong opinyon ang plano ng Panginoon sa iyo, mga kasangga. No, hindi kaya. Ang plano niya, mga kasangga, ay hindi nakasalalay sa buto ng tao. Kahit kaunti lamang ang iyong kapangyarihan, mga kasangga, inaamin ng Diyos ang ating limitasyon. Hindi niya sinasabing kahit malakas ka. Hindi rin niya sinasabing kahit marami ang iyong kayang gawin. Hindi rin niya sinasabing kahit marami kang impluensya. Hindi. No, hindi. Ang sabi niya, mga kasangga, kahit kaunti lamang ang iyong kapangyarihan, ibig sabihin, mga kasangga, hindi malakas ang iglesyang ito. Hindi sila makapangyarihan. Hindi sila mayaman. Hindi sila sikat. Hindi sila politically influential. No? Hindi sila tulad ng ibang iglesia na may malaking kapasidad. Ngunit, mga kasangga, sa kabila nito, sila ang pinuri ng Panginoong Hesukristo. Ito ang mabuting balita. Hindi mo kailangang maging malakas para magamit ng Diyos. Hindi mo kailangang maging sikat para pakinggan Kanya. Hindi mo kailangang maging perfecto para pakinggan ang iyong mga panalangin. Madalas ginagamit ng Diyos ang mahihina upang mapakita ang Kanyang lakas. Tinupad mo ang aking salita. Ang tapat na pagsunod ang tunay na sukatan. Walang mataas na theological na talino. Walang napakagandang gusali. Walang malalaking programa. Walang matataas na titulo. Isa lang, mga kasangga, ang pinuri ng Panginoon. Ang pagsunod
pagsunod, mga kasangka. Hindi komplikado ang gusto ng Diyos, di ba? Hindi komplikado. Hindi niya kailangan ng maraming palabas sa ministry. Ang hinahanap ng Panginoon, mga kasangka, ay obedience, pagsunod. Yeah? So ang iglesia sa Philadelphia ay maliit lamang, mahina at hindi kilala. Ngunit mga kasangga, sila ay tapat. No? Tapat sila. At iyon ang nagpapabukas ng pintuan ng Diyos. Hindi mo ikinakaila ang aking pangalan. Katapatan sa panahon ng pagsubok. Maaring sila ay dumaan sa mga pag-uusig o dumaan man sila sa mga pangungutya o dumaan man sila sa pagmamaliit. Maaring sila ay dumaan sa pressure ng lipunan. O maaring silang ay dumaan sa tukso ng kompromiso. Pero kahit mahirap, mga kasangka, hindi nila itinatanggi si Kristo. Hindi sila napapahiya sa pangalan niya. Hindi sila napahiya sa pangalan ni Kristo. Hindi nila tinanggihan maglingkod. Hindi sila sumuko sa takot. Hindi nila ginawang mura ang kanilang pananampalataya. At dahil dito, mga kasangga, sila ay pinarangalan ng Panginoong Hesukristo. Minsan, ang mahina ang mas malapit sa Diyos. Diba? Totoo yun, mga kasangga. Yung mga mahihina ang mas malapit sa Diyos. Ang pinakamapalad na iglesia sa 7 iglesia ay hindi ang pinakamalaki, hindi ang pinakamayaman, hindi ang pinakalakas. Sino? Yun. Sino? Ang iglesia sa Philadelphia. Yaong tapat, mahina, ngunit ay tapat. Ito ang lihim ng tagumpay sa spiritual life, mga kasangga. Hindi lakas, kundi katapatan. No? Hindi lakas, kundi katapatan. No, ang iyong tapat na paglilingkod. Ang iyong tapat na pananampalataya. Hindi yung kapasidad. Kapasidad, no? Marami kang ari-ariya. Kundi ang pagsunod, mga kasangga. Hindi ito reputasyon, kundi yung relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Kapag tapat ka, mga kasangga, kahit maliit ang kaya mo, bubuksan ng Diyos ang mga pintuang hindi kayang buksan ng sinumang tao. Ito ngayon ang pangwakas natin, mga kasangga. Ito ang hamon. Anong pintuan ang binuksan ng Diyos sa iyong harapan ngayon, mga kasangga? Anong pintuan? Anong pintuan ang binuksan ng Diyos sa iyong harapan ngayon? At handa ka bang pumasok dito kahit kaunti lamang ang iyong lakas? Pinapaalala ng pahayag 3:8, mga kasangga, hindi lakas mo ang mahalaga. Hindi lakas mo ang mahalaga. Hindi yung talento mo. Hindi yung connection mo ang mahalaga. Ang mahalaga ay sinusunod mo ba ang Diyos? Sinusunod mo ba ang Panginoon? Ang mahalaga ay pinahahalagahan mo ba ang kanyang mga salita? Pinahahalagahan mo ba na tapat ka ba sa kanyang pangalan? Mga kasangga, kung ang sagot mo ay oo, makakaasa ka sa isang katotohanang hindi magbabago. Ang pintuang binuksan niya para sa iyo ay hindi nasasarahan ng sinuman. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay.
Salamat sa buhay, sa lakas at sa pag-asa na muli ninyong pinaningning ang aming mga puso. Sa araw na ito, Panginoon, naway samahan ninyo kami sa bawat hakbang. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aming gagawin. Linisin ninyo ang aming mga isip at damdamin. Punuin ninyo kami, Panginoon, ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo kami bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inahabilin namin sa inyo ang buong araw na ito, naway magawa namin ang lahat ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyo, tapat na sumusunod sa inyo. Ingatan mo po sila, O Diyos, anuman ang kanilang gagawin, ilayo mo po sila sa kapahamakan. Gayon din po sa kanilang pamilya. Patuloy mo po silang ingatan, bigyan ng lakas, bigyan ng mga pagpapala na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat at pagpupuri sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.